Okay, Ma'am Sel, sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand and sa ibang countries pa, no, na maganda yung agritourism nila, ano ba ang kulang sa atin? We're actually doing the tours kasi we would like the farm owners to have a direct experience of how they do it. Siguro exposure po na ganito pala nila ginagawa. Ano mga nag-stand out na mga learning sa'yo dito sa dami ng mga farms na na-expose ka? Bukod dun sa ating biggest sana all, sir, na government support, hindi naman natin problema ang production eh. Actually. Kaya nakafocus kami dun sa value adding, sa agritourism, sa high value crops. Kasi hindi natin problema yung production. Marami tayong bigas. Hindi lang natutulungan yung mga farmers. Pero kung nakafocus tayo dun the way Vietnam does for their farmers, pare-pareho tayong uunlad. Pinakamalaking market talaga sa Pilipinas is the government. Diba? Yung government hospitals, in uniform, teachers, lahat sa dami. Sa Kapitolyo, sa munisipyo, lahat. Pag lahat yan, bibilhin yung produce ng farmers, wala na, tapos na. But ang problem talaga babalik talaga sa corruption. Yung government ang may pinakamalaking role para ma-distribute properly yung produce. Hindi yung traders. Kasi yung traders, meron lang siyang specific na market na gustong iserve. And karamihan ng mga traders nakakonsentrate sa Metro Manila. So, hindi na nila tinitignan ano ba ang nangyayari sa Davao, sa Palawan, sa laging Metro Manila. So, produce from Benguet, pag oversupply doon, at oversupply na sa Manila, wala na talagang pagdadalhan. Pero yung government, kung siyang gagalaw, pwede niyang dalhin sa Palawan kasi walang vegetable sa Palawan. Sa taas ng tourism ngayon ng Vietnam, talagang may demand for food. So may demand for vegetables. So lahat po yun, ginagawa nila yun, sir, online. Na possible na yun kasi wala po silang kalaban na imported. Wala silang imported products na humaharang nun. Yan na yun. So, yun na talaga. Kahit napakalayo ng dalat sa Hanoi, nakakarating po doon. Kasi may demand eh. And they know they have supply within Vietnam. Yeah. Mga subscribers na feature tayo, na, di ba, nasa States, ang ganda ng buhay, and nag-try silang nag-farming dito sa Pilipinas, di ba, nung unang cropping, hindi naman sila masyadong happy doon sa presyo, but okay. Pero yung sumunod, 6 pesos per kilo naman, di ba? So, paano naman itong mga in-inspire natin na magbalik farming, tapos 6 pesos per kilo ang palay only because flooded ang imported. Kaya sana meron talagang mangyari na bago, lalo na sa rice. Kasi sabi ko, parang hindi naman tayo kulang. Hindi lang natin sila tinutulungan para makonsume natin yung local produce. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Okay, good day po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Agribusiness Studio at guest natin si Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Hello po. Hello, Sir Buddy. Ito na naman tayo. Yes po. At i-take ko na rin na opportunity na mag-thank you kay Ma'am Sel doon sa work na ginawa nila doon sa pagtulong sa atin sa Agribusiness Connect. Ma'am, kung wala kayo, hindi namin ma-imagine yung anong mangyayari dun sa event.
Thank you so much, sir. Thank you for trusting Right Media to organize your event. Kitang-kita at ramdam na ramdam namin yung impact ng agribusiness sa industry ng agriculture and agribusiness. Kaya masaya po kami anytime. We will be there to help you. Yeah. Ang Right Media at Inspired Learning Tours ay suki naming ka-collaborate dito sa agribusiness. At speaking of that, ma'am, kaya tayo may episode ulit kasi may magandang tour tayo sa Thailand. Yes, sir. Meron po tayong tour. Ito po yung pinaraffle natin sa Agribusiness Connect. Kaya meron po tayong isang attendee sa Agribusiness Connect na makakasama dito sa tour na to. It is called the Thai Farm and Garden Tour. Actually, this is the second time that we're going to do this. But this time, we're going to focus on agritourism, high-value crops, and value-adding. And value-adding. Yun, opo. Yeah, okay. So, gagawin po ito sa Nakhon Ratchasima or yung tinatawag nila sa Thailand na Korat. Yun yung shorter name. Hindi ko pa nararating yan. Narating mo na yun, sir. Narating ko na ba? Okay. Opo, kasama kayo dun sa first. Okay. Opo, yung merong vanilla and mulberry. Yun po, I see. na Korat na po yun. Oh, I see. So, it's around 3 to 4 hours away from Bangkok. So, originally po, dapat ito ay gagawin nung October 26 to 29. Kaya lang, dahil sa daming bagyo na dumaan sa Southeast Asia, affected po ang Thailand, even Vietnam po yung northern part of Vietnam. So, yung iba pong farms ay tinamaan din. Although, hindi naman sila severely damaged, kaya lang, syempre naapektuhan yung kanilang farms. Ano po yun, importante yung agritourism aspect doon. So, nanghingi po sila ng time para maayos ulit yung farm. So, we reschedule it to November 26 to 29. November 26 to 29 na po. So, meron pa kayong mahigit 1 buwan pa. Ayan. Para makahabol, maka-join. Pero Ma'am Sel, yung nangyari na bagyo sa Thailand, unusual to, no? Hindi basta-basta nangyayari to. Hindi po basta-basta nakaka-experience ang Thailand ng bagyo. Kaya, bagong experience po sa kanila ito. Oh, I see. Dire-diretso parang 3 typhoons na sunod-sunod. Sa atin dumaan din siya, pero hindi tayo yung talagang affected. So yung sa Thailand po talagang kahit yung Chiang Mai. Layo na nun. Sa northern part po ng Thailand, affected din po sila. As in, nagkaroon ng landslide. Ganon din po sa Vietnam. Marami din sila sa northern part. Northern part of Vietnam, affected din po sila. Actually, meron ding mga parts sa Philippines. Kasi di ba kagagaling namin ng Romblon? Kalbo-kalbo rin talaga. Ang lakas din pala doon. Dito tayo sa Manila hindi natin naramdaman. Hindi natin masyadong naramdaman. Okay, ma'am. Going back doon sa tour, ano yung highlights as far as yung agritourism is concerned? Opo. So, sa agritourism, kaya namin parating sinasama yung agritourism, no, Sir Buddy, kasi lalo na sa Thailand, parang na-perfect na nila yung paggamit ng tourism. Hindi lang yung pagbebenta talaga ng produce ng farm nila. So halimbawa, kaya kinumbine po namin yung high value crops at agritourism at saka yung value adding. Kasi ito po kaya ito yung sinama namin sa Agribusiness Connect kasi ito yung magandang tingnan ng mga individuals who are thinking into going into farming. Kung iisip pa lang sila na magsimula ng farming. Ito po yung pwede nilang tingnan kasi hindi required na may malaking lupa. Ayun. So, siguro a few hectares, 2-3 hectares, pwede na silang magsimula. At yung itatanim kasi nila, mataas yung value, mahal yung pagbenta. At the same time, pwede po nilang gamitin ito para siyang yung pinaka-highlight sa pagbuo niya ng agritourism. So, pwede po siyang mag-offer doon ng
parang pwede niyang i-develop into coffee shop or yung mga pick and pay. Yun po yung makikita natin doon. I remember yung isang tour natin, yung fruit orchard. Yung isang pinuntahan natin na yung nagpitas-pitas tayo na napakadaming lansones. Papasok yung pala, may buffet pala sa loob ng prutas. Actually, naalala ko yung sinabi niya na na one way yon para hindi siya maapektuhan ng pagbagsak ng presyo during season. Tsaka tingnan mo yun, Sir Buddy, ganun sila kasanay sa agritourism. Kasi pagpasok natin, sangkaterbang prutas pala yung naghihintay sa atin. Pero may isa siyang puno or 1 or 2 trees na iniwan niya talaga na may bunga. Kasi alam niya na tayo as tourists, gusto natin maka-experience na mag-agawan. Kahit na yung sabi naman ng mga participants, ang dami ko naman yan sa farm ko. Nakiagawan din. Ang dami ko niyan, pero masayang mag-agawa, no? So, ganun po sila kalalim na sa pag-unawa sa agritourism. Parang alam na nila yung gagawin. Yeah. Down to those last details. Actually, pag tinignan niyo po yung budget ng agriculture ng Thailand, according to Beth na partner ko. Hi, Ma'am Beth. Beth, next time kasama ka na Oo. dito. Ikaw na uupo dito. Sabi niya po, sa agriculture, more than 50% ng budget nila ay nilalagay sa agritourism. Wow. So the farmers are getting help from the government, not only from tourism, but even from agriculture to promote agritourism. So talagang ang laking factor po nun. At tingin ko, ang laki-laki pong possibility nun sa Pilipinas. Kasi, gaganda rin po ng farm natin eh. Siguro yun lang, makita natin lahat ng possibilities. Kung mapapansin niyo po sa Thailand, parang lahat nakaayos, di ba, Sir Buddy? Durian farm yan. Pero nakaayos siya na, in a way na maa-appreciate mo yung view. So talagang pinag-aaralan nila, alam nila kung saan ang sunrise, saan ang sunset, lahat ng bodies of water. Maximizing maximize po yun. Water na yung impounding, parang naka-landscape doon sa orchard. Pero ipunan nila ng tubig yun, ano, sir? Pero, di ba, na kuhanan ng tubig for the drip irrigation ng orchard. Imagine that. Grabe. Kaya siya, ang gusto naming makita, lalo na dun sa mga bago pa lang napapasok into farming, yung agritourism po should be part of the plan. Yeah. Hindi siya afterthought. Na meron kang biniling farm, ito yung itatanim ko, tapos kanila maiisip, uy, pwede tayo maglagay dito ng rest house, pwede tayo maglagay dito ng coffee shop. Hindi na nila alam ngayon kung saan ilalagay. So, hindi mo makikita na parang cohesive ba yung structures na nilagay nila dun sa farm. So, what we want them to see are, namili kami ng mga farms na pwede na nilang makita, okay, ganito pala dapat. Kung meron akong body of water, ito yung mga pwede kong ilagay. Kung nandito yung sunrise, ano yung pwede kong lagay na structure para ma-appreciate ng mga guests ko, or andito yung sunset. How do we maximize those attractions? Ganun nga dito sa Pilipinas, yung tama ka, Ma'am Sel, no? Magdi-develop ng farm, tapos later on may isip niya, pwede, may potential pala for tourism. Then saka pa lang siya. Which is supposedly pala from the start. Naka-mindset ka na for agritourism, agritourism siya. Kaya nung minsan, sir, meron akong pinuntahan sa bandang Patayan naman. Nagulat ako kasi nasa gilid ng bundok yung restaurant. As in, meron lang mga nakaharang na salamin. Parang yun na yung pinakabagod niya. Pero sa baba, beach na yun ng Pattaya. May isang area doon na sabi ko, bakit hindi nila nilagyan ng lamesa doon? Tapos, yung salamin na bakod doon, may pangalan ng hotel. Nung nag-sunset na, yung pala yung best spot. Para sa picture mo for the sunset. Okay. So, nung napansin ko na lang, ba't may pila dito? Yung pala, yung mga guests ng hotel, pumipila na to get a picture with the sunset. Opo. So sabi ko,
ganun ka detalyado yung planning nila to maximize that spot. So that's what we want our future farmers o yung mga may existing farms na makita. Gusto namin silang ma-expose sa ganyan. Yun bang tourist, di ba alam naman natin, ang laki ng tourist talaga ng Thailand. No? Malaking aspect ba yun, yung agritourism, kung bakit marami silang tourist? Yes, oo. Yun na po talaga ang emphasis ng tourism nila. Okay. So, nakatingin na pati agriculture nila, doon na nakatingin. So, para kasing Sir Buddy, you're winning in two sides. Meron kang produce na agriculture, meron ka rin agritourism. Pati, isang cycle, parang may na-produce ka, pag dumating yung tourist, may buyers ka na din. So, magkadugtong na po. Tapos maganda yung sinabi mo, Ma'am Sel, na it must be high value para hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kasi dahil high value na siya, 'di ba? Mas may malaking kikitain ka rather than mag-develop ka ng malaking farm pero low value naman yung laman. Kaya importante na magkasunod yung agritourism, sir. Like for example, yung mushroom farm na pupuntahan natin, hindi rin siya malaki. Although meron silang mga cooperatives na kumukuha ng mga produce ng kanilang mushroom. Pero dahil dito po sa area, if you remember sir, yung napuntahan natin ng may vanilla at mulberry. Gusto ko yan. Di ba ang ganda? Babalikan po namin yun. Yung area na yun sir, naka-organize sila. Lahat sila na into agritourism. And then, the government promotes them. Yeah. Pag may dumating doon, sila na po yung nag-organize. Parang meron silang listahan ng mga farms na pwedeng puntahan. Targeted po ito sa local. Okay. Opo, parang tayo pa lang yung pumunta doon na foreigners. Kaya excited sila pagka merong foreigners. Kasi nakatarget po sila sa mga Thai tourists. So, pagdating doon, offeran ka nila kung ano yung mga gusto mong puntahan. Pero pagdating mo dun, sir, yung mga lahat ng kakainin mo, galing na sa mga farms nung members. Kinosolidate na niya. Yes. So, lahat po yun, kunwari, dun sa mulberry and vanilla farm na pinuntahan natin, yung kinain natin dun during lunchtime, na very simple. Actually, gawa po siya sa mushroom, yung parang meatballs. Mushroom balls po siya, actually. Ang gumawa po dun, yung mga community na. Yung tour na yon stand out sa akin yung place na yon. Lagi ko nababanggit kung napapanood mo, Ma'am Sel, lagi kong binibida sa vlog ko yung mulberry na ginawang ganon. Yung yung isang puno, may apat siya na major stem na bined niya, tapos dinugtong niya dun sa next. Yes. So parang naging vineyard na parang nasa ilalim ka ng simbahan, hindi mo maintindihan. Para siyang dome, no, sir? Parang dome. Ang ganda nun, sobra. Wala po kaming nakita na ganung farm. Kahit sa Vietnam, wala pong gumagawa dito sa Pilipinas, lagi kong sinasabi, ba't hindi, puro pa ganun yung mga, tuwan-tuwa sila na lalaki ng mga mulberry nila. Ba't di mo naman mapitas? Hindi mo mapitas, di ba? Samantala pag nakabend, grabe yan. Tapos, kasi unang nakita natin yan yung nasa loob. Tapos nung after na tayo doon, pumunta tayo doon sa pinaka-dining niya, yung hall. Yun pala, yung stretch na yon nakikita mo na green. Yun pala yung ilalim nun. Yun pala yung parang dome. Yes, opo. Grabe yun. At natatandaan mo, sir, may duyan yun. Na nakasakto, pag nag-picture ka, ang background mo, yung mulberry. Na parang vineyard. Yes. Sakto yun. That's how they do it Yun yung po yung gusto naming makita ng ating mga farmers. The best yun. And pati yung, yung vanilla niya. Doon lang ako nakakita ng vanilla na hindi naman ganun kalaki, pero sobrang productive. Ang daming bunga. Ang daming bunga sa isang maliit. Siguro wala pang 200 square meters yun, yung vanilla niya. Pero daming puno, ang daming bunga, organized. Napakaganda. Wala akong makitang ganyang vanilla farm sa Pilipinas. Kahit yung mga nagkiklaim na guro-guro on vanilla. Walang ganun. Pero nung time na yun, sir, ang sabi niya, yung maka-harvest niya for personal use mo lang. Kasi nga, nagde-develop sila ng products, di ba? Magandang makita. Kasi during that time, nag-i-expand na rin sila
babalitaan natin sila kung gaano nakalaki ngayon. Siguro mas malaki na ngayon. Okay. So aside from vanilla and mulberry, ma'am, ano pa ba yung mga high value? Grapes. Grapes. Very. So may grapes din ang Thailand. Opo. Okay. Actually, pagka nag-research po tayo, ang Thailand at saka Philippines yung parang mahilig mag-experiment sa grapes kasi hindi naman siya yung natural na tumutubo sa atin. Parati rin pong nami-mention sa Thailand yung sa La Union, yung grapes natin sa La Union. Okay. Alam din nila yun. Alam din nila, okay. Kasi parang itong groups, itong mga farmers na to, sila yung nag-move forward paano mapapatubo ang grapes sa hindi naman malamig na area. So ito pong pupuntahan natin, ganun din. Ini-experiment din nila ano yung mga tamang varieties, ang mas magandang itanim sa Thailand. Ano yung, kasi yung ginagawa nila dyan, Sir Buddy, di ba, iba yung rootstock, tapos iba yung sayon na ipapatong para matibay yung halaman. But at the same time, tatamis. Kasi kung meron tayong local na grapes, pangsigang po yun. Sobrang asim. May kapitbahay po kami, may local grapes. Sobrang asim nung pinapagsigang niya talaga. So, yun yung ginagawa ng farmers ngayon sa Pilipinas who go into grapes farming. Nagko-combine sila talaga ng mga varieties para makita nila kung ano yung maganda at malaki, matamis. Dito po sa Nakhon Ratchima, sa bandang Korat, kasi medyo malamig sila para silang Tagaytay. So sila po doon, nakakasimula na sila ng grapes farming din. So, pero hindi pa rin po ito yung malakihan na parang sa Italy. Hindi pa rin po nila kaya yon. Although, may mga areas na po na gumagawa na rin sila ng wine. So, yun po makikita natin. Makikita natin yung, again, yung aspect ng agritourism. May season po kasi. So, pagka may mga bunga na siya, so nag-o-open sila for pick and pay. Kasi, nag-enjoy tayo na nasa ilalim tayo ng mga bunga ng grapes. But at the same time, nagdi-develop na rin po sila ng products from grapes. So yung grapes farming nila compared to Philippines, kamusta? Siguro po ang pinagkaiba, yung ibang napuntahan namin na grapes farm sa Thailand, meron po doon talagang malaki na. Okay. Malaki na siya at meron siyang winery. Okay. Pero part po yun ng tourism nila. So, pwede ka nilang i-tour dun sa winemaking tour. As in, naka-ano na po kami nun, parang may shuttle na, yung electric car na iniikot, kasi malaki na din siya. Yun ang wala pa akong nakita dito sa Pilipinas. Sa Philippines, okay. Aside from La Union, yung talagang bumibili po sila ng barrels sa US. Doon nila nilalagay yung wine nila. Mas malaki na nga. Mas malaki kasi na ang siya. La Union more on tourist and fruit wala pa tayo sa konti-konti value lang. adding, no, na hindi pa natin nakikita yun. So aside from grapes? Meron din po tayong greenhouse. Magtutour din po tayo sa ilang greenhouse doon sa Korat. Pero naka-focus din po siya sa high value. Pero ito po yung usual na green salad. Okay. So parang introduction natin dito sa mga greenhouse. Ang maganda dito, Sir Buddy, kasama natin si Dr. Ocampo. Ocampo din, pero hindi ko po kamag-anak. Siya po ay isa sa mga nagpasimula ng hydroponics sa Pilipinas. Oh? Siya po ay taga UPLB. Oh, I see. So, may isang system po siyang dinivelop. At sasama siya sa atin. Bibigyan niya tayo ng, ang topic pong naka-assign sa kanya is to give us an overview of high-value farming in the Philippines. Tas, siya po yung parang Filipino expert natin na mag-guide sa mga farmers to tell us, applicable ba to? Di ba parati tayong may kasama na gano'n, Sir Buddy? No? Yan ang maganda lagi sa tour ng Inspired Learning Tours kasi may Filipino experts na lahat nila nakikita natin, maganda yan, pwedeng kunin yan, or eto yan, paano i-apply sa Pilipinas. Yan ang maganda Opo, kasi hindi naman
pwedeng lahat ng nakita mo, sabihin mo, gawin ko yan. So, Yeah. we have an expert na pwedeng magsabi, oh yan, posible yan. Pero ito, baka mahirapan tayo. Yan ang maganda. Okay, so, ma'am, aside from high value, okay, tapos na ba tayo? May ibang crops pa? Meron po tayong pupuntahan na hindi naman siya masyadong high value, pero corn and sorghum. Okay. Kasi nandun po sa area ng Korat, yung main research center ng Thailand for corn, okay. and sorghum. Okay. So lahat ng research na available sa Thailand, pwede po nating makita doon. So pag-uusapan po doon yung mga varieties na pwedeng gamitin, kung ang gusto mo ay pangkain or pang-feeds, ano ba yung mga varieties na develop. Available. So, yun sana itatanong ko kung for what purpose, but yan na sabi mo na. So, probably for grain, may for silage din, probably. Opo. And Sama for po yun. human consumption. Yes, opo. Yeah. Yung sorghum, medyo interested po ako eh. Actually, I know very little dun sa sorghum, except dun sa napanood ko sa inyo, sir. Nakasama si Sir Manny Piñol. Yeah. Actually, marami na nag-introduce ng sorghum sa Philippines. Even in the 90s, may mga nagtanim ng mga sorghum. But for some reason, hindi pumipick up sa Philippines. Dahil po sa hindi natin ginagamit. Hindi ko exactly alam yung reason. Wala akong idea. Probably baka mahal yung cost of production. Kaya hindi ina-adapt ng mga Filipino farmers. I don't know. Yan. Interesting na malaman natin bakit nila ginagamit ang sorghum. Kasi sa Pilipinas, at saka well invested sila, sir. Kasi yung corn nila ay kasama ang sorghum. Ganun ka-importante sa kanila yun. Okay. And magandang factor din yung sinabi mo nga na high value plus value adding. Yes, opo. Magkasunod po yun. Kasi nga, ito yung mga farms na hindi masyadong malaki. So, kailangan makahanap sila ng paraan how to use their products, how to use their produce. So, diretso na po yun, pati pagdating ng turista, meron nang nabibili sa kanila. So, if you remember dun sa mulberry and vanilla, ang dami nilang products, sir, di ba? So, meron silang vanilla ice cream, tapos may mga juices sila na pag iisipin mo, ang dali lang patubuin ng mulberry. Tusok mo lang yung isang stick, nandyan na siya, buhay na siya. So, yun po yung gusto naming makita nila na kung hindi mo gusto ng malakihang farm, siguro this is something that you want to look into, na hindi lang madaming produce, pero nagagamit mo yung mismong naha-harvest mo and turn it into something more valuable. And then if agritourism is part of your plan, meron ka nang ready na bibili sila. Automatic yan. Automatic na dapat yun. may makakain sila at may mabibili sila. Yes. Mabibili sila. Opo. Kasi ano rin, Sir Buddy, napapansin ko, dumadami na din yung mga tao na parang nag-i-enjoy na magpunta sa farm. Kesa or siguro, minsan pupunta sa mall. Yung iba naghahanap talaga ng, saan ba pwedeng medyo relaxing naman yung pupuntahan natin. Meron tayong makikita na tahimik naman. Yun po yung naging trend sa Thailand. So, pag kami holiday po sa Thailand, yung Bangkok po, nawawalan ng tao doon. Nawawalan ng tao. Marami po sa kanila sa Nakhon Ratchima pumupunta kasi para siyang Tagaytay lang or Batangas, pero para siyang Tagaytay kasi malamig din siya. So, yun po yung naging trend sa kanila. Ang bumubuhay po actually dito sa farms na to ay local tourists. Local tourists. Local tourists, hindi mga katulad natin na foreign tourists na pupunta doon. Unlike in Taiwan, sa Taiwan, yun na talaga ang main attraction nila, yung mga farms nila. Even foreigners, foreign tourists, yun na rin po yung pinupuntahan. Nakita din natin sa Taiwan, maliliit lang din sila. Yeah. Maliliit lang yung farms, di ba? Pero maximize. As in 1,000 square meter is a farm. Opo, yung pinuntahan namin dun, sir, ang tanim niya lang ay passion fruit. Diba? Na ang bilis-bilis lang patubuin.
Pero pagdating namin doon, meron lang siyang parang tents dito na may ihawan. Tapos yung passion fruit niya, ganun din. Syempre, may balag, ang daming prutas. Pero sa likod nun may bundok. Wow. So, hindi niya nilagay dito yung farm, sir. Nilagay niya yung farm niya sa harapan ng bundok. Kasi pag nagpa-picture ka doon, kasama yung bundok. At saka yung mga pinipitas mo na passion fruit. Ang liit-liit lang nun, sir. Parang 1,000 square meters lang yun. Pero pati foreign tourists, nagpupunta sila doon. Ano bang advantage nila? Bakit, aside from the support of the, dahil ba the support of the government, bakit sobrang, kumbaga, paano mo sabihin yun, yung accepted na ang agritourism is, highlight talaga? Parang yun, sir, may effort talaga na i-promote yun. And I think it's a growing industry na rin sa Pilipinas among Filipino farmers. Andyan sila Mike Navales, Bukid Amara, si Perlas ng Silang. Nandyan na, nagsisimula na tayo ng ganon. So, yun yung actually gusto namin talaga ma-promote, sir, na papasok ka na rin lang sa farming, sama mo na to. No, from your plans, isama mo na to kasi sayang naman nandiyan na yan. Lalo na kung may tubig doon, may body of water sa property mo, may view kang maganda na bundok. Okay. Yun. Okay, Ma'am Sel. Sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand, and sa ibang countries pa, na maganda yung agritourism nila. Ano ba ang kulang sa atin? We're actually doing the tours kasi we would like the farm owners to have a direct experience of how they do it. Siguro exposure po na ganito pala nila ginagawa. Minsan kasi hindi natin nare-realize na ang ganda pala ng location natin. Na ang ganda pala ng view dito. Pag bumagsak pala yung sunset dito, napakaganda. Ito yung perfect picture. Kasi we live in a society na kailangan na i-post mo sa social media, di ba? Okay. So, kailangan identified mo na agad. Ito yung mga areas na pwede kong i-highlight sa farm namin. So, yun po, exposure siguro. Kaya benchmarking yung isa sa mga objectives natin. Okay, so this is how they do it. And we want you to see. And we learn from them. Isa din po yung major na pagkakaiba. They organize themselves, sir. At least sa Thailand. Napakalakas po nung kahit magkakatabi kayo na resort, they help each other, hindi kayo magkakalaban. So parang, hindi naman dyan lang siya pupunta palagi. Siyempre pupunta siya sa farm mo, pero hindi naman siya uulit dyan every day, or every week, or every weekend. Pupunta rin siya dito, bibisitahin niya. So these resorts, or these farms, na magkakatabi, they actually organize themselves. At nagtutulungan po sila. So they see each other as a support group instead of competitors. Yeah. Sa atin, matindi pa rin yung mindset ng business owner na ang katabi niya ay competitor ko. Opo. Actually, yun, sir, yung medyo nahihirapan kami sa local tours. Opo. Kaya hindi kami basta-basta makagawa ng local tours. Kasi naghahanap pa rin po kami ng mga farms na would be willing to open themselves sa mga possible competitors. Kasi tingin nila, magiging competition. Opo. Meron naman po kami mga nakausap na willing naman. Kasi ready na rin silang mag-share ng mga knowledge na meron sila. Sa mga audience po natin, huwag kayong matakot sa competition. Kung napapanood niyo yung mga binablog ko lagi about niching, hindi problem yun. Kasi kahit na magkatabi kayo, you can always offer something na different. Na lahat kayo may kanya-kanyang pagkakaiba. Pero pag nandun kayo sa isang lugar, magana yan, magko-complement na merong maraming pupuntahan in one place. Kasi kung pumunta halimbawa po dun sa pinuntahan natin, sa area nila, Simon May po si Vanilla and Mulberry. So, tabi-tabi yan, sir.
Pero kasi kung nagpunta ka na doon, mapapansin mo na yung next farm eh. Ano bang nandyan? Siguro next time dyan ka naman pumunta. And they support each other pagka parang may products ka ba na kailangan dyan? Or even yung mga products po nila, pinagsasama-sama nila yun, sir. At ibinibenta nila yun sa lahat. Ano mga nag-stand out na mga learning sa'yo dito sa dami ng mga farms na na-expose ka? Bukod dun sa ating biggest sana all, sir, na government support. Bukod dun kasi talagang ramdam natin yung difference, no po. Katulad nung halimbawa sa Mekong naman, yung pinuntahan natin sa Mekong. If you heard dun sa interpreter natin, yung buong Mekong na yun, sir, yung Mekong Delta, tinest yun ng government, yung pH level ng lupa. Buong Mekong Delta. At in-identify nila ano yung pH level at binigay nila, ito yung mga listahan ng crops na pwede itanim. Kaya tayo nun, sabi niya, kung rice ang gusto niyong makita, dito tayo pupunta. Pagka mangoes, dito tayo pupunta. Hindi sila hiwa-hiwalay. Magkakasama sila. Kasi pala, just that survey, sir, itest lang yung lupa. Hindi naman yun mahirap, di ba? Binigay na sa kanila yun ng gobyerno. So, madali na sa ngayon sa mga tao, paano i-identify ano yung dapat namin itanim dyan. Pero, aside from government support, yun na po yung cooperation, yung pagtutulungan, nandyan din yun. Mga basic values like honesty. If you remember yung may nagtitinda ng lettuce sa kalye, kukuha ka, ite-text ka lang. Pwede ka nang bumili doon. Very different yun sa culture natin. Kasi yung mga participants, babalikan po namin ulit yung farm na yon na initiated by yung counterpart ng barangay captain natin dito. No? Community-based po talaga yun. Na very different sa mindset natin. Parang yung mga participants nun, nung nakita pa lang yun, sabi namin, ayan na yung ayan na yung mga lettuce. Nasa gilid ng kalsada. Sabi dito mauubos siya. Sabi ng mga participants, Michelle, hindi lang yung lettuce ang mawawala dyan. Pati ilaw, pati bakal. Nalungkot po kami talaga doon kasi nung tinanong ng isang participant, buti hindi yan nawawala. Tinanong nila doon sa mga Thai, buti hindi yan nawawala. Bakit hindi nawawala? Okay. Bakit hindi nananakaw? Alam niyo po, hindi makasagot yung mga Thai. Kasi hindi nila maisip na bakit nanakawin? So magkaiba po yung mindset natin na talagang nakakalungkot. And when we discuss that with other participants, even with Mike, parang may problema tayo sa values yata. No? Even dun sa mga farm workers, ang dami ko na pong narinig sa mga participants natin. Ang hirap-hirap maghanap ng mapapagkatiwalaan na farmhands. Exactly. So parang ano bang pwede natin gawin? Kami po ni Beth talagang nag-iisip kami, paano ba namin pwedeng isingit yung values formation sa mga tours na ginagawa namin? Kasi common po yun sa mga inaangal or comments that we receive from our participants. How can you help us find people who will be honest, hardworking, and who will look at this job as parang source of honest income. Ganun din ba, sir, ang naririnig nyo dun sa mga farms na pinupuntahan nyo? Sa experience ko, yes. Ayaw nga pala. Ang madramang episode. Ang nagpaiyak kay Mami ka. Huwag na tayong lumayo. Oo nga pala. Ang hirap kasi, paano ba, culture or yung tao, ang hirap eh. Kasi, sobrang sensitive din na topic. Na, kung i-expound natin ito, baka mabash ako. Na ayaw natin sila i-offend, no? Kasi baka ma-offend naman sila.
Kaya nga, ang sinasabi ko, pag may mga nagtatanong sa akin na, nasa abroad and I want to start to develop my farm, ganyan, ganyan, ganyan. Ang laging tanong ko, meron ka bang mapagkakatiwalaan? Relative or not? Kasi hindi ibig sabihin relative, assured ka, no? Relative mo yan o hindi, meron ka bang mapagkakatiwalaan? Kung wala kang mapagkakatiwalaan, i-delay mo na lang, ipunin mo na lang yung pera mo, and pag ready ka na talaga, and then that's the time na gawin mo. Kasi kung nga yung mga nasa Pilipinas nga na farm owners, nagkakaproblema, much more ikaw na nasa abroad. Yeah. But of course, hindi natin pwedeng sabihin lahat. Kasi, of course, may mga ganun din na OFW na nagsasucceed naman kahit wala sila dito. Nakakakuha naman ng tamang farmhand, di ba? Meron naman. Ang hirap kasi minsan, di ba, maririnig mo naman, Marcel, kahit na ibigay lahat, meron pa rin meron pa rin problema. So, baka it has something to do with the culture. Yes. So, parang, actually, si Junep, meron siyang na-interview na ganyan kailangan daw, ang farming ay nagsisimula sa puso. Sa puso. Nagsisimula sa puso. You farm the heart first and then the mind, bago yung actual na pagtatanim. May isang scientist po na nagsabi nun, na pagka you go into farming, doon ka muna magsisimula. Siguro yung values formation. Ako po, naiisip ko si Myra sa Tarlac. Kasi parang ang ganda ng relationship niya sa community. Sa community. Siguro pwede tayong may matutunan kay Tita Myra sa aspeto na yan. Kasi yun po yung, ang naiisip ko din dyan, Sir Buddy, yung sinasabi naman ni Mike. So kung problema natin yan, we need to professionalize it. Yeah. So kaya yung parang, bago mo pasukin yung farm, alamin mo muna yung ilang tao talaga yung kailangan mo. Tapos merong listahan ka ng parang responsibilities mo talaga. Ito yung job description mo at ito yung expected sa'yo. So, siguro yun yung mga ways of solving that problem. Medyo corporate din. Opo, medyo corporate din. Kasi, sa bagay, kung nasa smart farming ka naman, katulad ng mga pinuntahan natin sa Vietnam. May skills kasi yan Opo, tsaka naka-cellphone na lang sila, sir. Pinipicturean na lang nila. Tapos ini-input na lang nila. Nakakapag-report na sila. Alam na nila yung measurement ng dahon na dapat after X number of weeks, ganito na dapat yung itsura nila. Well-trained na sila doon. Saka talagang very professional. Yeah. That's one way of doing it. Sana maka-move forward tayo doon. Ma'am Sel, given itong mga scenarios na to, may future tayo? Yes, opo. Na-excite ako, sir. Kasi actually nga, habang ang dami pong usapan ngayon sa Congress, sa Senate, about agriculture, no? Si Senator Kiko, talagang he's championing the cause of the farmers. Alam mo, sir, nung pag iniisip ko to, hindi naman natin problema ang production Actually. Kaya nakafocus kami dun sa value adding, sa agritourism, sa high value crops. Kasi hindi natin problema yung production. Marami tayong bigas. Hindi lang natutulungan yung mga farmers. Pero kung nakafocus tayo dun the way Vietnam does for their farmers, pare-pareho tayong uunlad. Sa bandang Benguet, napakaraming gulay. Pero hindi nakakarating dito sa atin. Pag inisip mo, ang daming oversupply. Pero sa palengke, hindi naman bumababa yung presyo. Kasi dapat susunod nun, bababa yung presyo kasi may oversupply. So something's really wrong with the system. Hopeful po ako kasi pinag-uusapan ngayon to. Na sana talagang mabigyan ng pansin kung ano yung mga problema na kinakaharap ng mga farmers. Meron pang usapan about farm to market roads na hindi pa nakikita. Sana yun din mabigyan sa nakikita po natin sa maraming
nagtitiktok na bit-bit pa rin nila yung nilalakad pa rin nila mula sa bundok, binababa. Sabi nga ni Mike, pagdating na sa palengke, bugbog na. Bugbog na yung kalahati nun, hindi mo na mapapakinabangan. So yung mga bagay na to, nakakatuwa po na pinag-uusapan. Yeah. Kasi hindi natin problema yung production eh. Yun ang nakikita ko. Ang dami. Hindi lang natin nagagawang kung saan may demand, doon makarating yung products natin. Yeah. Actually, yung nga, nung na-feature ko si Senator Kiko, di ba? Ang ganda ng bill niya yung Sagip Saka. Sobrang simple lang na yung LGU, bilhin nyo na yung produce ng farmers. And then, kasi ang sinasabi niya, ang pinakamalaking market talaga sa Pilipinas is the government. Diba? Yung government hospitals, in uniform, teachers, lahat sa dami, sa Kapitolyo, sa munisipyo, lahat. Pag lahat yan, bibilhin yung produce ng farmers, wala na. Tapos na. But ang problem talaga babalik talaga sa corruption. Yun ang inaano ni Senator Kiko ngayon na bakit yung nagawa yung law pero hindi na implement. So hopefully may implement kasi malaking bagay. Yung problem na yung oversupply ng vegetable sa Baguio pero walang vegetable sa Palawan, 'di ba? Again, yung government ang may pinakamalaking role para ma-distribute properly yung produce. Hindi yung traders. Kasi yung traders, meron lang siyang specific na market na gustong iserve. And karamihan ng mga traders nakakonsentrate sa Metro Manila. So hindi na nila tinitignan ano ba ang nangyayari sa Davao, sa Palawan, sa laging Metro Manila. So produce from Benguet, pag oversupply doon, at oversupply na sa Manila, wala na talagang pagdadalhan. Pero yung government, kung siyang gagalaw, pwede niyang dalhin sa Palawan kasi walang vegetable sa Palawan. Isipin mo, sir, di ba ang dalat sa Vietnam, nandyan yung vegetables nila, andyan yung flowers nila. And they supply even Hanoi, Sapa, nakakarating doon sa Ho Chi Minh, malapit na nga ang Ho Chi Minh. But imagine Sapa and Hanoi. Napakalayo. Umaabot yung gulay nila doon. Kasi parang yung gulay ng dalat, yun yung premium nila eh. So, sa taas ng tourism ngayon ng Vietnam, talagang may demand for food. So, may demand for vegetables. So, lahat po yun. Ginagawa nila yun, sir, online. Nag-o-order sa kanila online. So, from the buyers to the farm owners ba? Diretso ang transaction, yun, sir. diretso? Opo, diretso na yun. Na possible na yun. Kasi, wala po silang kalaban na imported. Wala silang imported products na humaharang nun. Yun na yun. So, yun na talaga. Kahit napakalayo ng dalat sa Hanoi, nakakarating po doon. Kasi may demand eh. And they know they have supply within Vietnam. Yeah. Maidagdag ko lang, Ma'am Sel, kasi 'di ba may mga subscribers na feature tayo na 'di ba nasa States, ang ganda ng buhay and nag-try silang mag-farming, nag-farming dito sa Pilipinas, 'di ba? Nung unang cropping hindi naman sila masyadong happy doon sa presyo, but okay. Pero yung sumunod, 6 pesos per kilo naman, 'di ba? So paano naman 'tong mga in-inspire natin na magbalik farming tapos 6 pesos per kilo ang palay only because flooded ang imported. Kaya sana meron talagang mangyari na bago, lalo na sa rice. Kasi sabi ko, parang hindi naman tayo kulang. Hindi lang natin sila tinutulungan para yung makonsume natin yung local produce. Sir Buddy, isang magandang sample dyan, yung minention mo na yung gobyerno yung bumibili. Hindi ito gulay, hindi ito agriculture, pero livestock, yung dairy ng Thailand. Sila Okay. Ang ganda-ganda ng dairy ng Thailand na nakakagulat kasi Southeast Asian country siya. Although hindi pa siya 100% ng supply, may konti pa po sila na imported. Pero ang nangyayari dun, sir,
in-encourage nila ang dairy farming among Thai. Tapos nag-create sila ng mga cooperative. Ano to, sir? Parang backyard. Parang 7 lang. 5 heads lang. Na cows. Pagka dumaan ka nga dun sa mga farmers na yan, nasa harapan lang ng bahay. Para silang mga aso na nakatambay sa harapan ng bahay. Pero merong isang malaking cooperative na nagko-collect nito at nagpa-process ng gatas. So, bakit may demand? Kasi yung government, sir, that in schools, the Thai government requires all schools to make the students drink milk. 1 glass of milk every day. Parang feeding program. Yes, yun po yung feeding program nila. From preschool hanggang grade 12. Required magpainom ng gatas. So, kaya pala nila in-encourage yung mga farmers na mag-alaga ng cows. Kasi ipaiinom nila yung na-produce na gatas dito sa estudyante nila. So, ang laking industry ng dairy farming sa Thailand because of that. Yung sinabi nyo nga na ang pinakamalaking possible na consumer ay gobyerno. So, lumaki na siya. Lumaki na yung dairy farming sa Thailand. May idea ka, Ma'am Sel, gaano kalaki ang production ng dairy ng Thailand sa demand nila? Ilang percent? Kasi tayo, 1%. O pinagmamalaki na 1.5% na. 5 na pala, hindi na 0.2. 1.5 lang. Parang nasa ano na po sila, 85. Wow! Pag nakita niyo yung mga... Pero ang pinakamalaking ano doon, sir, yung nagpa-process ng milk, government yun. Although meron ding mga private, pero mga cooperative yun. They can actually sell the milk to other buyers, pero ang pinakamalaki nila, yung government. Actually, tinataas pa ng gobyerno yung presyo para sa kanila talaga ibenta. So yung government yung parang nagma-manufacture ng milk hanggang pag lumabas yung milk doon, sir, naka-box na. Yun yung sample na paano mo yung makikita natin yung parang whole cycle. Mula sa farm, tas may direct role ang government kung paano yan. Ang dami mo kasing na solve doon. Yung health ng mga bata, kahit si Senator Kiko, di ba, gusto niya may free breakfast. Sinolve na ng Thailand yun by feeding them milk. Hindi ka na magpiprepare ng ibang, hindi ka magluluto, hindi ka mag-harvest. Milk lang, kasi alam naman natin, complete meal yung isang gatas. Okay, Ma'am Sel, medyo masalimuot yung mga... Napaka-exciting ng agriculture, no, sir? Kala natin, tanim-tanim. Dahil hindi tayo political vlog. Hanggang, implied na, hindi natin masyado. But anyway, Ma'am Sel, going back dun sa ating tour, okay, anything na pwedeng i-emphasize natin sa audience natin while kailangan nila mag-join dito sa tour na to? Lalong-lalo na po dun sa mga gustong pumasok pa lang sa farming or meron na kayong lupa and you're thinking of ano ba yung pwede namin gawin dito, especially if your lot is limited. Ito po yung talagang hinanda namin para sa inyo, para makita ninyo yung mga farms na hindi kalakihan pero very productive. At marami na silang paraan para i-process yung mga produce nila. Isang buong cycle na po yun. We chose the farms na pwede kayong makapag-benchmark and get ideas na ito pala yung pwede kong gawin sa farm ko. Marami po tayong pupuntahan na farm na mismong yung mga may-ari ang haharap sa atin, makikinig tayo sa kanila, at they are willing to share their experience at yung mga problems na experience nila at paano nila na-solve. May kasama rin po tayo na Filipino expert who can guide us ano yung mga possible na gamitin natin sa Pilipinas at ano yung baka mahirapan tayong gamitin dito. Kaya well-guided po kayo dito. We have very limited slots na lang po. So, pero open pa po siya. Just
send us a message po hanapin niyo po sa Facebook ang aming Inspired Learning Tours Facebook page. Send lang po kayo sa amin ng message kasi mas madali po pagka nag-send kayo ng message doon kasi buong team po yung pwedeng mag-asikaso sa inyo. So, sana po makasama kayo kasi meron pa rin pala to yung flower farm. Dalaw tayo ulit sa flower farm. So, isa po yan sa mga nagiging uso ngayon sa Pilipinas, no? So, pag-uusapan din po natin yung paano ba pumili ng mga tamang varieties ng flowers. Magkakaroon din po ng lecture about landscaping. Interesting. Kasi talagang on the rise din po ito, no? Meron tayong mga bukid amara, perlas ng silang. Sa Cebu, meron din pong lumalaking isang flower farm doon. So, may pupuntahan po tayo na flower farm para makapag-benchmark din po tayo at makahanap ng mga ideas how to do it. So, sana po makapunta kayo. Hanapin nyo lang po ang aming Facebook page, Inspired Learning Tours, and send us a message. Or, pwede rin pong mag-text sa 0917-506-6876. Ayan. At Ma'am Sel, again, thank you so much dahil may isang ipapadala tayo na nag-attend ng Agribusiness Connect. Salamat talaga. Yes, sir. Kukuhanan ko siya ng videos para mapakita natin yung kanyang experience sa pagsama. Ayan. Ma'am Sel, again, thank you. Ay, thank you so much po. At sa susunod na tour, kailangan kasama natin, sir. Sure po, sure. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.